Sa sakit at karamdaman, sa langit mo, Jesus, ang aking ang kagalingan. Salita mo, salita mo, panghawakan ko. Salita mo, salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Sa gitna ng kaliliman, kaya mo patuloy na ang salita mo, Father God, ang aming makita, Panginoon. Minsan ba sa gitna ng kaliliman, sa gitna ng kaliliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang aking ang kagalingan. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Kaya kung patuloy ka namin purihin, Father God, maging dalangin ng aming mga puso't isipan, Father God. Pagkalito at kaguluhan, sagot ka sa kapayapaan, Panginoon. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, sa mundo ay kahirapan. Yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo'y panghawakan ko. Salita mo, salita mo, tapat at totoo.
Tunay nga aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Father God, na pinagkaloob mo sa amin. Kaya mo, Panginoong Isus, na gaya ng aming awitin, Ama, Panginoon, sa salita mo kami lalakas, at ang salita mo ang siyang aming pangahawakan sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon ng aming buhay. Ikaw, Ama, ang mapapurihan, Panginoon, sa gabing ito. Kami patuloy na nagpapasalamat, Ama, Panginoon, sa isang linggong kami iyong iningatan. Kami naparito, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan. At ayaw mo, Panginoong Sus, na ang gabing ito, Panginoon, ay maging biyaya sa bawat isa. Mula sa awitan, Ama, mula, Panginoon, sa aming indakan, O God, hayaan mo, Panginoon, hanggang sa iyong mga salita. Kami, Panginoon, ay mapuspos ng biyaya nagbumula sa iyo, Father God. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming puso ihanda mo, Father God, sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Ama, Panginoon, na maunawaan at maintindihan na iyong mga salita. Ikaw ang mapapurihan. Ikaw ang tunay na mapaglingkuran ng bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo kami umawit at tunay, Panginoong Isus, na magpuri sa iyo na may pagpapasalamat ang aming mga puso at isipan. Patuloy na ikaw ang madakila mula pa umpisa hanggang matapos. Sa iyong tunay na kapurihan at tunay na kadakilaan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ginanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito at tawagin natin na walang imposible sa ating Diyos. Amen! Tunay na walang imposible sa iyo, Panginoon. Kami narin ito dahil sa kabutihan ng Father God. Sobra, sobrang pagpapala.
pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako ay totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggap mo na kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalaki. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, pinipili, ibibigay ng Diyos. Pangako ay totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggap mo na, for the last time, kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalaki. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako ay totoo, sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Tanggap mo na. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Minsan pabigyan natin ng pinakamataas na palakpak ang ating Diyos na Christ. Tapos natin bigyan ng patuloy na kabutihan sa lahat ng kanyang kabutihan. Patuloy natin awitin ng natagpuan. Ang tunay ng pag-ibig at dakila, Father God. Hallelujah. Ang tinig mo naging hanap-hanap. Tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa kanyang bawat tapos. Sa kabila ng aking pagkukulang, kanapatan mo, Diyos naming lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang galang
at tapatan mo, O Diyos, tanging lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang galang-galang mo, pag-ibig. Natagpuan yung pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ikaw ang kaagapan. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa akin di napupunan. Panginoon, ikaw ang kailangan. Kailanman sa'yo ako'y mananalig. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang galang-galang mo, pag-ibig na natagpuan yung pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hinahanap ko hangad pa na ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago na pag-ibig mo. Hanggat wala ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hanggat wala ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago na pag-ibig mo. Hanggat
narito upang sambahin ka mapakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na itinuturing namin sapagkat Ikaw ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat, Panginoon. Kaya naman naririto kami sumasamba sa kabila po ng lahat ng aming mga kabalahan, lahat ng mga bagay, Panginoong Diyos, na iniwan namin upang sa mumunting oras, Panginoon, ay patuloy naming maranasan ang presensya mo at patuloy na maibsa ng pagkauhaw ng aming kaluluwa sa mga salita na nagbibigay buhay sa amin. Panginoon, sa gabing ito, dalangin po namin, aming Ama, na Ikaw ang malayang manghari at kumilos sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan ay handang matuto at handang unawain sa pamamagitan at sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo ang lahat ng mga salitang iyahayag mo sa aming kalagitnaan. Wala po kaming magagawa, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos na makapangyarihan at naniniwala kami na mataas, Panginoon, ang iyong mga salita. Kung gaano kakataas, ganun din ang iyong mga salita. At kami mga nilalang mo lamang at wala kaming sapat na kaalaman. Pero naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong pangako na sa pagdating ng banal na Espiritu Santo, siya ang magpapaunawa at siya ang magbibigay sa amin ng kaliwanagan upang ang lahat ng mga salitang inihahayag mo ay lubos at tunay naming maunawaan. Panginoon, hayaan mo, Diyos, datihan man o baguhan, ay magkaroon ng tunay at lubos na pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ihahayag mo sa amin. At naniniwala kami na sa aming pag-uwi at pagtatapos ng gawain ito, nananalig kami, Panginoon, na meron kang gagawin at meron kang liliwanagin sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Sapagkat alam ko po, Ama, na sila'y umaasa rin sa iyong mga pangako. At hayaan mo makita mo na mga puso nilang may kagalakang magbigay ay may kagalakang din tumanggap ng lahat ng bagay na ipagkakaloob mo sa kanila. At gamitin mo ang mga salaping ito sa pagpapalawig pa ng gawaing ipinagkatiwala mo sa aming iglesia. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at ang aming pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Dumami po ang bilang natin ngayon. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. At tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. October 24, 2025. Amen. Ay patuloy tayong matuto at pagkaroon ng lubos na pagkaunawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please open your Bible to John chapter 12, verses 23 to 26. Juan, Kabanatang 12, talata po ay 23 hanggang 25. Sabay-sabay po natin babasahin ang ating ng mga talatang pag-aaralan. Sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito.
at ang napopoot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay mag-iingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Amen. A fruitful death. In John chapter 12, Jesus Christ was visited by the Greek. No. Kung babasahin po natin yung talata na binasa po natin, nasa whole, yung teksto po niya, yung konteksto po niyan, ay bago niya sinabi yung verse 23, ay may mga dumating na tao sa kanila, sa kanyang harapan. And actually, these people went to Peter, and then went to Philip, and then Philip went to Peter, and then Philip and Peter went to Jesus Christ. Yan po yung pinaka-buod po niyan. At yung mga taong ito ay mga Griego po sila. Greek. Ibig sabihin, they are not Jewish people, they do not know about God. Amen po ba? Wala po silang kaalam-alam tungkol sa Diyos. Pero itong mga taong ito ay merong tinatawag na kasabikan na makilala kung sino ang ating Panginoong Hesus. Kaya siguro makikita natin na, it is really good. Meron din po silang puso na gustong makita ang ating Panginoon. And then the Lord Jesus Christ, when He saw the people, the Greek people, nung nakita niya po yung mga Griego, yung mga taong Griego, ito po yung sinabi niya. Sabi ni Jesus, nung sinabi po ni Pedro at ni Felipe sa kanya na gusto po kayong makita ng ating mga bisitang Griego, ang sagot po ng Panginoong Jesus ay, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luwalhatiin. This is what He said. Amen po ba? Hindi, yung expectation natin na sasabihin ng ating friends, okay, sige, papasukin nyo sila para makita naman nila ako. Hindi po yun ang sinabi ng ating Panginoon Jesus. But the Lord Jesus Christ said, this is really the time. The time is already come that the Son of God or the Son of Man will be glorified. Maluluwalhati ang ating Panginoon. So it means, dito natin makikita na itong mga taong ito ay, amen po ba? Yun na po yung sign. Amen. Iyon na po yung senyales. Iyon na po yung mga tanda. Amen. Yun ang hinihintay ng ating Panginoong Hesus. Yun ang hinihintay ng Diyos. Because, really, Jesus Christ and God, amen po ba? As God, He is worthy to be glorified. Karapat-dapat lamang po siyang luwalhatiin. Amen. Pero alam natin, when the Lord Jesus Christ, nung ang ating Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa, hindi lahat ng tao ay lumuluwalhati sa Kanya. At hindi po lahat ng mga tao ay tanggap na dapat po siyang luwalhatiin. Why? Because for them, He is an ordinary man. Para sa ibang mga tao na hindi nakakaunawa at nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, when they saw Him, kapag nakikita nilang ating Panginoong Hesus, He's just a carpenter. A poor man from Galilee, a poor man from Nazareth, a Nazarene, yun po yung sinasabi. At katulad nga po ng sinabi ni Daniel, ang pagkakilala niya sa mga taga-Galilea o Nazareth, walang mabuting tao na galing sa Nazareth. Kaya kung titingnan po natin, it is impossible, di ba? Makita natin, it is impossible for the Lord Jesus Christ para sa ating Panginoon na maluwalhati. Pag sinabing maluwalhati po, kilalanin, itaas. Yan po ibig sabihin ng glorify. Amen. Kaya kapag umaawit tayo sa Panginoon, amen po ba, iyan ang pamamaraan natin para luwalhatiin natin ang ating Diyos. Amen. Pero kung halimbawa sa pag-awit po natin at paglilingkod natin, hindi natin magagawa yung bagay na karapat-dapat na gawin natin sa ating Panginoon, sayang yung pagkakataon. And this time, sabi ng ating Panginoon, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luwalhatiin. At magiging katanungan natin ngayon, siguro sa ating mga pinapag-aralan,
paano ba natin luluwalhatiin ng Diyos? Maybe we will say, I can glorify God through my song. I can glorify God through my testimony. I can glorify God through my life. I can glorify my God through my service, through my ministry. Di po ba? Ganyan yung masasabi natin. Paano natin maluluwalhati ang ating Panginoon? Magbibigay tayo ng lahat ng bagay na ginagawa po natin. Does it make sense? Sa tingin po ba natin, lahat ng ginagawa natin talaga nagbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon? Yun po ba talaga yung hinahanap ng Panginoon? Yun po ba yung tinatawag na standard ng Panginoon? Kapag magaling ka bang umawit, naluwalhati mo na ang Diyos. Kapag ikaw ba ay marunong na mangaral ng salita ng Diyos, naluwalhati mo ba ang ating Panginoon? Yun po yung magiging katanungan sa atin. Yun po yung isang bagay na masasabi po natin, pinapag-aralan po natin. Pero ano naging sa talata po na binasa po natin, ano po yung magiging senyales na maluluwalhati ang anak ng tao? Ang sabi po, binigay niya pong example, mga minamahal po ng ating Panginoong Hesus. Unless, sabi niya dito, ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at namatay, ay matitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay magbubunga ng marami. So it means, sabi dito, kaya nga ang pamagat ng pinag-aaral natin, fruitful death. No? Mabungang kamatayan. Kasi di ba, sabi ng ating Panginoon Jesus, maliban na ang butil ng trigo. Sa tingin po ba natin, nung sinasabi ng ating Panginoon Jesus dito, He's telling about ang tinutukoy ba talaga ng Panginoon at ang tinutukoy ba ng Panginoong Hesus dito ay talagang trigo? So may nilalarawan ng ating Panginoon dito. May sinasabi ang Panginoon doon sa pinapag-aralan po natin. First, alam po natin na yung trigo yung trigo po na itatanim, mahuhulog sa lupa at mamamatay, ang tinutukoy po niya doon ay ang kanyang katawan. Amen? His death. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, amen po ba, habang nabubuhay po kasi siya sa lupa, amen, tandaan po natin, there's so many people, marami pong mga tao na sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong, yung pagsunod po ba nila totoo? Yung naging pagsunod pa ba talaga nila sa Panginoon, tunay at tapat na pananampalataya? Remember, even the disciples, kahit po ang mga lagad ng ating Panginoon, amin po ba, napatunayan po, mga minamahal ko, na itong mga alagad ng Panginoon, nang siya'y mamatay, hindi po mahalaga sa kanila yung kamatayan ng ating Panginoon. Amen? It is meaningless for them. Sa totoo lang po, nung mamatay ang ating Panginoon, walang sino mang mga alagad na nakakaalam. Kaya nga nung ang mga babae pumunta sa libingan at sinabi sa kanila na ang Panginoon ay muling nabuhay, naniwala ba kagad sila? Did the old disciples, lahat ba ng mga alagad, actually, magiging katanungan pa nga sa atin, hinintay ba ng mga alagad, bagamat sinabi sa kanila na wasakin ninyo ang templong ito, ngunit itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Ano ba yung tinutukoy niya? Diba? It is death. Ngayon, ang tanong, yung mga alagad na sumunod sa kanya, yung 12 alagad, wag na natin ilayo, yung mga 12 alagad, pinanaligan ba yung sinabi ng ating Panginoon Jesus? Actually, hindi. Kaya nga, kahit nung namatay ng ating Panginoon, amin po ba, namatay siyang nag-iisa. Kasi hindi nila naintindihan why He has to die. Bakit kailangang mamatay ang Panginoon? He's our hope. Amen? He's our King. He's our Lord. He's our teacher. Hindi po kailangan siyang mamatay. Because why? Because at that time, kahit na sumusunod sila sa ating Panginoong Hesus, kahit tayo naman di ba? Kapag may namamatay sa ating mga masabuhay, wala pong nagsasaya sa atin. Amen? Wala pong nagsasaya sa atin. Walang sino mang namatayan na habang naghihingalo yung namamatay o mamamatay ay tawa tayo ng tawa. Wala pong ganun.
Kahit sabihin po natin, amen po ba na, hindi ako iiyak. Pero pag dumating na yung pagkakataon na dumating sa buhay po natin na meron mawala sa ating buhay, mahal sa buhay, iiyak pa rin talaga tayo. Kasi masakit sa atin yun. Amen? Amen? And that is really what is actually that the Lord Jesus Christ is telling to us. Amen? Na, when I will, kumbaga, kung ako'y mamamatay, ito bang mga taong ito ay magagalak? Hindi sila magagalak dahil ako'y namatay, kundi magagalak sila sapagkat luluwalhatiin nila ako sapagkat matutupad yung kalooban ng Ama sa aking buhay. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon, my life, sabi niya dito, unless I will die, I will be alone. Kasi at that time, mga minamahal ko, kahit kasama niya ang 12 alagad, tanging Panginoong Hesus lamang ang may tunay na pananampalataya. Amen? Si Jesus lamang ang may tunay na pananampalataya at that time. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, in order for us to glorify Him, kasi kailangan nating luwalhatiin ang Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, this is really the time that the Son of Man should be glorified. Paano daw dapat mag-glorify ang Panginoon? Na dapat lahat ng tunay na nananampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanyang magiging kamatayan sapagkat siya'y muling mabubuhay. That there is no power, that the death has no power in Him. Amen? Kaya nga, naniniwala tayo, mga minamahal ko, when Peter and other disciples of the Lord Jesus Christ, amen po ba? Yung evangelism po, hindi naman po agad yan nag-umpisa. Kailan po nag-umpisa ang evangelism? Nung nag-sink in na sa kanila, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Amen po ba? Kaya nga po, ang testimony po ng lahat ng mga alagad, lahat po ng mga sinulat nila Pedro, ni Apostol Pablo, kahit basahin po natin ang mga sulat ni Apostol Pablo, saan patungkol ang lahat ng kanyang isinulat? Sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen? Pero tignan po natin, di ba almost lahat ng churches, anong pangangaral? It is about abundant blessings, about physical blessings, about material blessings. Nawala yung essence. Kasi ang alam ng mga mananampalataya, when they were blessed physically or when they were blessed materially, nag-glorify ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya dito, sa ating pinapag-aralan sa gabing ito, it doesn't make sense. Kahit na sinasabi po natin na, kaya itong mga Griego na ito, mga minamahal ko na lumapit sa ating Panginoon, unless they will believe in the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, they cannot glorify the Lord. Kasi diba, sabi ko nga po sa inyo, yung sitwasyon na pinag-aaralan po natin sa Acts chapter 12, it is the time, masasabi po natin na maraming lumapit sa ating Panginoon eh. Di po ba? There are also Pharisees, mga Pariseo, lumapit sa ating Panginoon, and only few have believed in the Lord Jesus Christ. It is only Nicodemo and, di ba, si Nicodemo, tsaka si Joseph de Arimatea, taga Arimatea, sila po yung tunay na sa lahat ng mga Pariseo na nanalig sa ating Panginoon. Nakakatuwa nga po na di ba, si Malchus, kilala niyo si Malchus? Yung pamangkin ni, Sino po si Malchus? Sino si Malchus? Yung pamangkin ni Sister Jan? Si Malchus po, siya po yung sundalo na nahuli doon nung pinatay ang ating Panginoon na sumaksak sa tagiliran niya. Anong sinabi ni Malchus? Really, he is the Son of God. Amen? Yun po yung sinabi niya. Kahit na sinaksak niya po sa tigiliran ng ating Panginoon, pero nakakatuwang iniisipin na yung sundalo na yon, yung kawal na yon, ay nagsabi, he is really the Son of God.
Lahat po ng pananampalataya na meron po tayo ngayon, it begins in the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, nung lumapit po yung mga Griego sa Kanya, amen po ba? Hindi niya po agad ikinatuwa. These men, ang sabi po dito, these men should really understand the death to life. Hanggat hindi maunawaan po ng mga taong ito na lumalapit sa Panginoon, yung kanyang magiging kamatayan na siyang magiging tunay na buhay, hindi po nila maluluwalhati ang ating Panginoon. Amen. Una, bakit nga po ba lumapit itong mga Griego sa Kanya? Amen. Diba, sabi po dito, the first and foremost na kanilang layunin ay para makita si Jesus. Amen. Pag nakita ba natin si Jesus, matatawag na tayong mananampalataya? Kaya di ba sabi ng salita ng Diyos, faith comes from hearing. Amen? Yung pananampalataya po daw ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi di ba, kung ang gagamitin po natin na pananampalataya ay ang ating mga mata, it cannot be called faith. Sapagkat according to Hebrews chapter 11, what is faith? Faith is believing to the things that is unseen and not yet, amen po ba, done. Hindi pa nangyari, hindi pa nagawa. Yan po daw ang tinatawag na pananampalataya. Amen po ba? Kaya, di ba, kaya sabi ng ating Panginoon, masapalad yung mga tao na nampalataya sa akin kahit na hindi ako nakita. Amen? Kaya, kailangan isipin din natin sa sarili natin ngayon, anong dahilan bakit tayo nandito sa church? Amen po ba? Nandito ka ba sa loob ng iglesia? Nandito ba tayo sa loob ng church? It is to believe. Amen po ba? Una, sabi nga dito, ang layunin natin is to glorify the Lord. Amen. Pero para mag-glorify natin ng Panginoon, amen po ba? Kung naghahanap po tayo at kung sa tingin po natin na makapag-attend nga ng prayer meeting kasi pag nanalangin ako, tutugunin ng Panginoon yung aking panalangin. Paano kung hindi agad matugunan ng iyong panalangin? That's really the question. Amen? Kaya nga, dito magiging maliwanag sa atin, we should not use our senses to believe in the Lord. Kasi bakit? Mandaraya ang senses. Amen? Ang kailangan natin ngayon is to believe on what we hear from the Word of God. Kung ano yung narinig natin doon sa salita ng Diyos, kasi ang layunin natin, luwalhatiin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ang magiging dahilan lamang para maluwalhati ang Diyos, sabi niya, kailangan mamatay. That's why Jesus Christ accepted to die. Tinanggap niya po ang mamatay. Amen po ba? But at that time, mga minamahal ko, alam natin na yung kanyang magiging kamatayan, it is a life and death situation. Amen po. Ayaw niya ring mangyari itong bagay na ito, mga minamahal ko. Bakit? Sapagkat alam niya na matitinag. Maaring hindi makapagpatuloy yung mga mananampalataya, yung kanyang mga alagad na manalig sa kanya kung siya'y mamamatay. And that is really true. It happened. Kaya nga doon sa krus ng ating Panginoon, isang disipulo na lang ang natira. At ang nakakatuwa doon, mga minamahal ko, sa kamatayan ng ating Panginoon, kababaihan lamang ang naniwala. Kaya naniniwala ko mas maraming mariligtas na babae kaysa sa lalaki. Kasi ang mga babae paniwalain. Amen? Okay na rin yun. Kasi madali kayong maniwala. At ginagamit nyo ito sa paniniwala nyo sa Diyos. Diba? Tignan nyo po ang lalaki, mga lalaki, ang hirap nilang maniwala. Ang hirap nilang akayin.
Amen po ba? It is very hard for them to convince. Amen? Testimony ninyo, mga kababaihan ng church, madali bang i-evangelize ang mga asawa niyong kalalakihan? Ang hirap, di ba? Hallelujah. Kasi di ba, kumbaga, ang pinagmamalaki pa po nila, mayayabang sila eh. Kaya ayaw pa nilang manampalataya sa Panginoon, mayayabang pa sila. Alam niyo, kailan yan mananalig? Kapag wala ng isang paa. Kapag wala ng isang kamay. Di ba? Kapag wala na silang lakas, doon pa lang sila mananampalataya. At ang hihilingin nila, Lord, ibalik mo ang isang paa ko. Ibalik mo sa akin ang isang kamay ko. Amen po ba? Hallelujah. Kasi di ba? Kasi ang gusto po nila, material eh. Kaya kung dito makikita natin, mga minamahal ko, sabi ng ating Panginoong Hesus dito, amen po ba? In order for you to be glorified, sabi niya doon, no? Kasi di ba, ang tunay na layunin ng ating Panginoong Hesus, maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen? Paano po maluluwalhati ang Ama sa pamamagitan ni Hesus? Kamatayan. You will never be fruitful unless you will die. Amen po ba? Kaya nga, dito, nung namatay ang Panginoon, tandaan po natin, sa Israel hanggang ngayon, hindi sila naniniwalang muling nabuhay si Jesus. Hindi po. Kaya nga mas mapalad tayo. Bakit? Wala tayo sa Israel. Wala tayo sa panahon na namatay at muling nabuhay ang Panginoon. Pero ito tayo, naniniwala at nananampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Diba? Dapat magalak tayo. Bakit? Kasi binigyan tayo ng ganyang puso ng Panginoon. We are not just like those people who are unbelievers. Amen po ba? Yung mga unbelievers ngayon. Amen. Siyempre, binibigkas, idinideklara ng kanilang mga labi. Pero ang totoo, hindi po sila naniniwala. Amen po ba? Kaya nga, lahat sila, lumalapit sila sa Diyos to gain material, to gain physical. At kapag naranasan nila yon, doon pa lang sila maniniwala, buhay ang Diyos. Amen? Pero tayo, anuman ang nangyayari sa buhay natin, hindi maitatanggi ang katotohanan ng Jesus ay namatay, pero muli siyang nabuhay. Kaya yung sinasabi niya dito na hanggat hindi na itatanim yung buto, nag-iisa siya. Amen? Totoo naman, di ba? Yung buto po na itinatanim natin, sariwa siya. Pero kailangan muna siyang mamatay bago siya tumubo at mamunga. At kapag namunga na po siya, just imaginein po natin mabuti, yung puno na, lahat ng puno na nakikita po natin, nagmula yan sa isang buto. Kaya kung may puno po kayo na namumunga, nakakatawang isipin, galing yan sa isang buto na namatay. Pero ngayon, napapakinabangan ang bunga. At tayo na po yung bunga na iyon, mga minamahal ko. Amen? Tayo na po yung bunga nung naging kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tayo na po ngayon yung bunga na iyon. Kung hindi siya namatay, amen po ba, walang lubos na mananampalataya sa Kanya. Sa tingin niyo po ba, halimbawa ang buhay ang Panginoong Hesus ngayon, hindi pa siya nakaranas ng kamatayan. Kung buhay ang Panginoong Hesus ngayon at siya'y nasa Israel, sa tingin niyo po ba maniniwala kayo sa ating Panginoong Hesus? Sa tingin niyo po ba yung pananampalataya yung mas matibay kung buhay ang ating Panginoon ngayon? I think hindi po. Walang pagkakaiba. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon sapagkat naniniwala tayo na sapat na yung katotohanan, sapat na yung inihahayag ng salita ng Diyos. Amen po ba? Na nung siya po ay namatay, kaya nga sabi niya, ito na yung panahon, dumating ng oras na ang anak ng tao ay luluwalhatiin. At yung kalwalhatian na yon ng Panginoon ay nasumpungan at patuloy niyang natanggap nang siya po ay mamatay. Why? Because that is the will of the Father to Him, to die. Amen po ba? Bakit willing ang ating Panginoong Hesus na mamatay? Because He believed in God the Father's promise.
Amen po ba? Yun lamang po yun. Kaya siya po pumayag na mamatay sapagkat naniniwala ang anak ng Diyos, naniniwala ang bugtong na anak ng Diyos na siya'y muling mabubuhay dahil ang Diyos ay buhay. Kaya hindi po siya natatakot mamatay. Amen. Bagamat sabi ko nga po sa iyo, iniisip niya rin, if I will die, paano yung mga alagad ko? Totoo nga, di ba? Nung namatay ang ating Panginoong Jesus, Peter, ang pinakamatatag na mananampalataya sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus, bumalik sa pangingisda. Kaya nga nagpakumbaba si Pedro Nung muling nabuhay ang ating Panginoon at nagpakita sa kanila, di mo ba, hiyang-hiya si Pedro. Kasi bakit? Hindi ka na mamangisda. Hindi ka na mamamalakayan ng isda. Pero bakit nandiyan ka? Kaya ang naging tanong sa kanya ng Panginoon, mahal mo ba ako, Pedro? Kasi kung mahal mo ako, sabi niya, di ba pakakainin mo ang aking mga tupa? Mahal mo ba ako, Pedro? Kung mahal mo talaga ako, Pedro, sabi niya, paalagaan mo ang aking mga batang tupa. Mahal mo ba ako, Pedro? Kung mahal mo talaga ako, Pedro, amin po ba? Sabi ng iba, paalala daw yon sapagkat 3 beses po niyang ipinagkanulo ang Panginoon. I will tell you, hindi marunong manumbat ang Panginoon. Amen? Kung tayo nanunumbat tayo, binigyan pa naman kita ng cake, tapos ganyan ka sa akin. Amen? Hindi naman sa nanunumbat. Hindi daw nanunumbat, pero binanggit niya. Hallelujah! Di ba? Nung may pera ako, pinautang kita. Amen? Ngayon, na ikaw may pera, hindi mo ako pinapautang. Hindi naman sa nanunumbat. Pero panunumbat yung kapatid. Hallelujah! Naintindihan po ba natin? So, si Lord, hindi po siya nanunumbat. Kung ano man ang ibinigay sa atin, ibinigay niya dahil mahal niya tayo. Ibinigay niya yon dahil siya ang Diyos na mapagbigay at mapagbiyaya. Kaya di ba sabi ng Panginoon, hindi mo man hingin, alam ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Naintindihan po ba natin? That's why it is really very hard. These Greek people went to Jesus Christ to see Him, not to believe on Him. Kaya mga minamahal na mga kapatiran, mga minamahal na nakikinig ng salita ng Diyos, kung ang kanina na bago tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, iba yung katwiran natin kung bakit nandito tayo sa loob ng church. Amen to ba? Ngayon, baguhin natin. Nandito tayo para manampalataya sa Panginoon. Kung ano man ang maririnig natin tungkol sa Panginoon, panaligan natin. Bakit? It is the way of the Lord for Him to be glorified. Kasi kahit naihakbang natin yung paa natin sa loob ng church at marating tayo sa church, amin po ba, at makita natin si Pastor, it doesn't mean that you already glorified God. You can only glorify Him if you believe in the Word of God. Kung mananalig ka sa salita ng Diyos. Kaya itong mga Gregong ito, hindi talaga sila, amin po ba, the only purpose that they have is to see Jesus. Ano ba itsura ni Jesus? Amin po ba? That's why other religion, kaya po yung ibang religion, hindi sila makapanampalataya ng walang rebulto. You know what? Because they want to see Jesus. Amen? Kung ano talaga ang itsura ni Jesus. Kayo ba gusto niyo pumunta sa langit dahil gusto niyo nang makita kung anong itsura ni Jesus? Importante ba talaga kung anong itsura ng ating Panginoong Jesus? Actually, baka mabigo tayo doon sa hinahanap nating itsura ng ating Panginoon. At kung siguro, kung buhay ang ating Panginoon at ngayon ay gusto nating manampalataya sa Kanya, baka hindi natin makuhang manampalataya sa Kanya kung itsura lang ang pagbabasihan. Amen? Do you think Jesus Christ is pogi? Amen? Alam mo ba, kayong mga 3 kabataan nandito, o 4, mas gwapo pa kayo sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Masasabi natin, mas gwapo pa kayo. Amen? Kasi diba, even the Word of God in Isaiah 53, diba, wala siyang makatawag pansin. Hindi siya pag-uukulan ng tao. Amen? Hallelujah!
Kaya, masasabi natin, kung itsura lang ang magbabasihan, hindi po. And these Greek people want to test Jesus about His knowledge. Why? Because Greek people are very, ito ba? Matatalino po ang mga Griego. Amen. Yan po ang katangian nila. So, they did not come to Jesus Christ to believe and recognize Him, but to test Him. Ayan ang sinabi niya po doon, di ba? Yan ang sinabi po niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihi ng mga tanda at ang mga Griego naman nagsisihanap ng karunungan. Amen? Yan ang Griego. Hindi yan magbabago. Even until now. Kahit sa panahon natin, ang mga Griego po, karunungan pa rin ang hinahanap. Amen. They are these Greek people. Amen po ba? Ayaw nila sa mga mahinang klase. Ayaw nila sa mga walang utak. Ayaw nila sa walang isip. Ang gusto nila ay matatalino. That's why Jesus knew. Alam ng ating Panginoong Hesus kung ano po yung kanilang tunay na layunin. Amen? It is not only to see Him, but to test His knowledge. At nakakalungkot po, mga minamahal ko, that even now, some Christians are like Greeks. Marami po sa mga mananampalataya na para po mga Griego, naghahanap ng mga malalalim na katuruan, pero yung pinakamababaw na katuruan ng Biblia, hindi nila mapanaligan. Amen? Naghahanap ng malalim, gusto nila matuto pa ng mas malalim, pero yung pinakamababaw na hinihingi ng Panginoon, hindi naman nila maunawaan. They are living like Greeks who live for themselves. Alam po natin na kapag tayo po'y nabuhay para sa sarili natin, we will become fruitless. Alam niyo po ba yung fruitless? Walang magiging bunga. Amen? We are not seeking our own glory here. Walang sino man po sa atin sa loob ng iglesia na naghahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Ang tunay na target po natin dito sa loob ng iglesia ay maluwalhati ang ating Panginoon. Hindi tayo ang maluwalhati, kundi ang Panginoon ang maluwalhati. These Greek people are gaining the knowledge for their personal intentions. More knowledge? Ano po sabi ni yung namatay? More knowledge? More power. Yung sabi, yung namatay, ang pangalan nun? Ha? O si Ernie Baron. More knowledge, more power. Yun po yung paniniwala nila. Pero tayo po, ang itinuro sa atin ng Panginoon, kahit wala tayong kaalaman, kung meron naman tayong pananampalataya, it is more power. More faith, more power. Hallelujah! Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, it is time to reap. The harvest is plentiful. And we need to reap. No, sabi doon. No? Need to reap, sabi ng Panginoong Hesus. Pero sabi niya dito, unless I will die. No? Dapat matuwa ang ating Panginoong Hesus kasi dumarami na yung, di ba? Hallelujah. Totoo po, di ba katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nakakatuwa kasi marami tayo ngayon sa prayer meeting. Kasi tayo mga tao, aminin natin, yung judgment ng mata natin, diyan tayo nakatuon. Amen. Okay. Kapag meron po kayong 1,000, paano po ang ngiti nyo? Diba? Simple lang. Pero paano po kung ang pera nyo na po ay umabot ng 100,000? Paano ang ngiti nyo? Malaki na. Paano po kung meron kayong 1,000,000? Paano na po ang ngiti ninyo? Hindi na pastor ngiti. Tawa na yan. Hallelujah. Kahit siguro walang tinatawanan, tumatawa ka. Amen? Kasi obvious na obvious pag wala kayong pera. Tahimik. Walang kibo. Tama? Huwag kayong plastic. Mas masaya tayo pag may pera. Amen? We need money. Lahat po tayo, nangangailangan tayo ng pera. Amen po ba? Kaya
Kaya dito makikita natin, amen, sa pinapag-aralan po natin, yung purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niya dito, it is time to glorify the Son of Man. Hindi tayo, natuwa ako kanina, sabi ko, Lord, ang dami namin. Actually, nagulat ako nung mag-opening song na, sabi ko, ba't may katabi ako? Because usually I don't have, wala akong katabi pagka prayer meeting. Amen po ba? Pero hindi ko tinitingnan kung sino man yung katabi ko kanina. Sabi ko, sino kaya ito? Pero sa isip ko, sino kaya itong katabi ko ngayon sa prayer meeting? But even nowadays, habang kumakanta nga ako, hindi ko tinitingnan yung katabi ko Because I'm only concentrating to the Lord. Gusto ko malwalhati, gusto ko mapapurihan ng Panginoon. Right after the song, nagulat ako, siya yung katabi ko. Uy, gwapo pala yung katabi ko. Amen. And this really my first time. Actually, natuwa ako sa kanya kasi almost yung ibang mga baguhan hindi tumatabi sa pastor. Nahiya sila. Kahit nga mga miyembro, minsan ayaw tumabi sa pastor Pero siya, lakas ng loob niya. Tumabi siya sa pastor. Hallelujah. Kaya kung magsasabi ko, Lord, amen, I'm just telling to you, my judgment. Sabi ko, natuwa ako, marami tayo. Ang ating Panginoong Jesus, natuwa ba siya nung dumating ang mga Griego? Hindi po siya. Hindi niya ikinatutuwa. Ang ikinatutuwa niya, maluluwalhati siya. Pero paano siya maluluwalhati kung mamamatay siya? Di po ba? Tandaan po natin, kung ang pagbabasihan natin sikat, ang ating Panginoong Jesus ba at that time sikat? Ulitin ko po sa inyo. Kung ang pagbabasihan ay pagiging sikat, ang ating Panginoong Jesus ba noon ay sikat? I will tell you, sikat siya. Hinahanap nga siya ng mga Griego Gusto nga siyang makita Di ba ba? Natatandaan po natin si Caiphas? Sabi niya, excited ako na magsalita ka. Ito yung tubig, sabi pa nga ni Caiphas sa kanya, gawin mo ng alak kasi nabalitaan niya na gumagawa ng alak. Yung mga Pariseo, di ba ba sabi niya, kailangan na siyang mamatay kasi di ba gumagawa na siya ng himala. Ulitin ko po, si Jesus po ba nung nandito sa lupa, sikat? Sikat po siya. Gusto po siyang balita siya Everywhere, balita po siya. Amen po ba? Kaya nga, kung mamamatay siya, paano yung kasikatan niya? Bago po tayo magpunta ng prayer meeting, nabalitaan niyo po ba yung nangyari? Isang baguhang artista namatay. 19 years old lang siya, anak ni Kim Atienza. Namatay po siya, di ba? Bago pa lang po siyang artista, hindi pa nga siya sisikat Namatay na po siya. Maraming artistang sikat na namatay. Amin po ba? Kapag ang artista po, sikat, namatay, sikat pa rin ba siya kahit napatay na siya? Hindi na po. Hindi na po siya pwedeng, maaring naalala siya ng tao, pero hindi na pwede siyang sumikat pa. Amen po ba? So this time, makita natin dito, kung ang ating Panginoong Jesus kasikatan, ang hahanapin niya, ayaw niyang mamatay. Amen? Lahat na may pangarap dito, gusto niya bang mamatay? Kung kukunin na ng Panginoon ng buhay niyo ngayong gabi, gusto niyo na po ba? Hindi ba kayo tatawag, Lord? Muna. Bata pa po ako. Lord, marami pa akong gustong gawin. Lord, marami pa akong gustong mapuntahan. Tama? Amen? Kasi pag namatay tayo, tapos na Hindi na tayo pwedeng mabuhay sa mundong ito. Amen po ba? Wala na. Tapos na ang lahat ng buhay natin sa mundo. Pag namatay po tayo, I'm just telling to you, kasi yun ang gusto ng ating Panginoong Jesus. Malwalhati ang anak. Ito na yung oras para malwalhati. Isa lang ang pamamaraan para malwalhati ang anak ng tao. Ano po? Kamatayan. Pero ibang kaisipan ng Panginoon. I am willing to die. Amen po ba? Payag ang Panginoong Jesus na mamatay. Kasi iba ang kaisipan niya sa tao.
Dahil naniniwala siya, once He will die, and through His resurrections, many will believe. At salamat sa Panginoon, isa tayo sa mga nananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya wag nating panghawakan at wag nating panghinayakan yung pananampalataya po natin. Akala natin, wala po yan. Tandaan po ninyo, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, naluluwalhati ngayon ng ating Diyos. Hallelujah. So it is not only by our presence. Amen po ba? It is not only by our knowledge. But when we believe, kung talaga tayo po inanampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, then you have glorified the Lord Jesus Christ in your life. That's why we should not doubtful. Huwag tayo magkaroon ng tinatawag na doubtful mind. Amen po ba? Di ba sabi ni Apostol Pablo, kung si Jesucristo'y hindi muling nabuhay, walang, ano daw sabi niya? Sa 1 Corinthians chapter 15, kung si Jesucristo hindi muling binuhay, hindi rin tayo muling bubuhayin. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ano sabi niya? Walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Saan daw nagmula yung ating pananampalataya? Doon sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ka nandito dahil naniniwala kang muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. At dahil muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, maniniwala ka na kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay. Kung mananampalataya ka sa ating Panginoon. Naintindihan po ba natin? That's why, kung titingnan po natin, mga minamahal ko, nung nabubuhay ang ating Panginoon, ilan ang naakay ng ating Panginoong Hesus? Quiz. Nung nabubuhay ang ating Panginoon, ilan ang naakay ng ating Panginoon? Ha? Para manampalataya sa Kanya, ilan? 12 lang. Nung namatay ang ating Panginoong Hesus at muling nabuhay, ilan ang naakay ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Laksa! Ang dami! At isa na tayo doon. Ha? Parang hindi kayo kasama. Ako lang. Kasama ba kayo doon? Yes! Isa tayo ngayon. Kaya, ibig sabihin po, di ba? Nung hindi pa siya namamatay, kakaunti lang sila. Actually, yung 12 yun, ano pa? Ganyan pa, 50-50. Amin po, sabi ko kasi, bumalik sa pangingisda, wala na tayong pag-asa. Amin po ba? Natatakot na sila kasi nga, papatayin din sila. Amin po? Ganon yung nangyari sa kanila. Pero right after they believe in the Lord Jesus Christ's resurrection, anong ginawa ng mga alagad? Humayo at nangaral. Anong ipinangaral nila? Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya lahat ng mananampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Hindi po sinabi ng Panginoon lahat ng mananampalataya sa Kanya yayaman, lahat ng mananampalataya sa Kanya asenso, lahat ng mananampalataya sa Kanya magkakaroon ng material na maraming pera, lahat ng mananampalataya sa Kanya, hindi po, isa lang po pinangako, lahat ng mananampalataya kay Kristo, muling mabubuhay at may buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Naniniwala ka ba doon? Anong sagot niya? Amen. Hallelujah. Kailangan maniwala ka doon. Kasi iyon ang totoo. Na namatay si Kristo at muling nabuhay. Amen po ba? Pero ngayon, bunga na tayo. Amen. Tayo na po yung bunga. Kaya nga sabi doon, fruitful death. Kaya tapos, bigla namang sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napopuot sa kanyang buhay, sa libutang ito, ay maingatan niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Nung sinabi niya, kailangan siyang mamatay, di po ba? Amen? Kailangan siyang mamatay. Tanggap niyo po ba na si Jesus ay dapat mamatay? Tanggap niyo ba na dapat si Jesus ay mamatay? Amen. Kailangan po siyang mamatay. Amen po. Mamasakit man, pero kailangan niyang mamatay. Amen. Para maranasan niyang muling pagkabuhay, sapagkat yun ang ebidensya ng lahat na mananampalataya sa Kanya, muling mabubuhay. Pero din sabi ng Panginoon ganito, lahat ng gustong sumunod sa Kanya, kailangan ding mamatay.
Kung tanggap natin na si Jesus ay dapat mamatay, tanggap niya rin po ba na dapat kayong mamatay? We need to believe it, we need to accept it, and we need to, amen po ba? Kasi sabi ng Panginoon, siya nga, hindi niya inibig yung kanyang sariling buhay. Amen po ba? Kung iibigin niya yung kanyang sariling buhay, pwede naman po eh. Why? Because He's God. His life. Sabi nga, diba, I am the way, the truth, and the life. Amen po ba? Kung siya ang buhay, so ibig sabihin po nun, it will be complicated if He will die. Naintindihan niyo po ba? Magiging komplikado po kung mamamatay sa ating Panginoong Jesus kasi ang sabi niya, siya ang buhay. Pero bakit kailangan niya mamatay? Kasi hindi po yung buhay natin ay tungkol sa ating pisikal na pangangatawan. What He's telling is the eternal life. Na ang Diyos po, walang katapusan yung kanyang buhay. Na kaya kahit mamatay siya, He will still alive. Muli siyang mabubuhay. Kaya maniwala tayo, na kung talagang tayo mananampalataya sa ating Panginoon, mamatay man tayo, muli tayong mabubuhay. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang gustong maglingkod sa akin, kailangan niya mamatay. Amen po ba? So, His death will be also our death. Mamatay. Ano po ang ibig sabihin nito? We need to take the example of the Lord Jesus Christ. Kailangan nating taglayin yung halimbawa na ipinagkaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Hindi na tayo mabubuhay para sa ating sarili. Di ba? Kaya sabi ni Apostle Pablo nung sa Galatians chapter 2, verse 20, sabi niya, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili, kundi si Kristo na namatay para sa akin, ang nabubuhay para sa akin ngayon. Yun ang kinakailangan natin gawin ngayon. Yun ang sinasabi ng Panginoong mamatay. He's not telling us about our physical death. Amin po ba? Dahil kung ang kahilingan lang ng Panginoon ay kailangan lahat ng tao ay mamatay sa pisikal, wala na magiging mananampalataya. Amen? Naniniwala po ba kayo? Na kung halimbawa, ikaw, gusto mo maging membro ng church, kailangan kang patayin. Wala nang matitira sa atin. Pero kung mamamatay yung ating lumang pagkatao, mamumunga tayo. Yun ang tinatawag na fruitful death. Sapagkat makikita nila sa atin, Christ lives in him. Christ lives in her. Na si Kristo'y nabubuhay para sa kanya. Amen po ba? Kaya sa gabing ito, yun po yung pinag-aaralan po natin. We want to have a fruitful death. Just like the Lord Jesus Christ. He's not asking us to die physically, but to die in our old life. Amen po ba? Yung mamatay, yung ating lumang pagkatao, at ang mabuhay ay si Kristo. Amen po ba? To have a fruitful. Amen po ba? Kasi gusto natin ngayon malwalhati ang ating Panginoon. At para malwalhati ang ating Panginoon, makilala si Kristo sa pamamagitan ng ating buhay. Hallelujah? Amen? Kaya yung pananampalataya natin ngayon, maging katulad ng pananampalataya ni Kristo. Hallelujah. Na hindi niya pinahalagahan yung kanyang pisikal na buhay. Amen po ba? Kung ano man ang pagdaraanan niya pagdating ng araw. Amen po ba? Hindi natin alam kung sino dito ang lubos na maglilingkod sa Panginoon. And time will come, we will be persecuted. Di ba? Sinabi naman sa Mateo, darating ang huling panahon na kayo dadalhin sa mga hukuman upang kayo usigin at patayin. Hallelujah. Hindi pa yun nangyayari. Pero bago mangyari yun, patatagin na natin ang ating pananampalataya. Whether we will die, we will still remain in Christ. Amen po ba? Kasi ang ating palagay, ang ating layunin ngayon, mamunga tayo. Mamunga ang church. Amen po ba? Mamunga yung katawan ni Kristo. Kasi yan ang layunin ng ating Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon para mamunga si Kristo.
Hallelujah. Tayo na naging bunga ni Kristo. Pero, di ba, katulad din yan. Amen. Gusto niyo kumain ng mangga, di ba? Gusto niyo kumain, di ba? Hallelujah. Pero, panghabang panahon ka bang bibili? Paano kung wala kang pambili? Pero sabi nga nila, kung ba may pagkakataon kang magtanim may pagkakataon kang makapagtanim ng mangga. Amen po ba? Hindi ka nabibili. Kasi yung itatanim mong isang buto, pag lumaki siya, magbubunga. At yun ay tuloy-tuloy. Yun ang hinahangad ng Panginoon. Kung tayo po'y nanampalataya, hindi tayo nagsilbing parang Griego na gusto lang makita ang ating Panginoon Jesus. Ikaw ay naririto para manampalataya sa ating Panginoon. Then it is really good that you have faith in the Lord. Anong kailangan mo ngayon? Luwalhatiin ang Panginoon. Paano maluluwalhati ang Panginoon? Sa pamamagitan ng iyong buhay. At yung buhay natin na yun ay lagi at tuloy-tuloy na manampalataya sa ating Panginoon. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos. Let us desire, po ba? Let us desire that fruitful death katulad ng sa ating Panginoon. Di ba sinasabi naman ng ating Panginoon, kung sino man sa atin ang gustong sumunod sa Kanya, ang sabi doon sa verse 26, di ba sabi niya, kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman siya doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Amen? Pararangalan tayo ng Ama. Naway mabigyan natin ng kapurihan ng ating Diyos. Malwalhati natin ang ating Panginoon. Sabi na nga ng Panginoon kanina, ito na ang panahon para luwalhatiin ang anak ng tao. Sinong luluwalhati? Unbelievers ba? Never. Sinong luluwalhati sa Panginoon? Only believers. Mananampalataya. Pero paano natin maluluwalhati ang Panginoon? Give your life. Amen po ba? Give your life. Give your time. Naibibigay nga natin yung time natin sa iba eh. Amen po ba? Amen? Naibibigay nga natin yung panahon natin sa iba. Naibibigay nga natin yung ating gifts sa iba. Bakit hindi naman tayo magbigay sa Panginoon? Hallelujah. Kung ano yung naibigay natin doon, higit pa kailangan natin ibigay ito para sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen? Pinaglalaan na natin yung ibang tao. Pinaglalaan natin yung ating mga mahal sa buhay. Kung mahal natin ang Panginoon, paglaanan din natin at ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo may sama-samang manalangin sa oras na ito at higilin natin sa Panginoong Yesus. Panginoon, hayaan mo, Ama, na Ikaw ang mabuhay sa akin at mamatay ang aking lumang pagkatao at Ikaw ang tunay na magbunga sa aking buhay at makita ang kasaganaan ng bungang ito. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome, and oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat tinuruan mo kami, Panginoon God, sa gabi ito na tunay na manampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kamatayan sapagkat nakita namin kung paano ang kapangyarihan ng buhay mo, Panginoong Diyos, sa dahil hindi naging matagumpay ang kamatayan sa iyo at muli kang nabuhay. Kaya naman ang aming pananampalataya rin ay buhay. Ang aming pananampalataya ay may kabuluhan. Ang aming pananampalataya ay hindi nasasayang sapagkat ang pinapanaligan namin ay namatay, ngunit muling nabuhay sapagkat ikaw mismo ang buhay, Panginoon. Kaya naman hayaan mo, Ama, ng bunga kung paano kami naging bunga ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Hayaan mo mamunga rin kami, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na nasayin namin magkaroon ng bunga ang aming mga pananampalataya. Ang lahat ng aming mga paglilingkod ay maging karapat-dapat nawa, Panginoong Diyos, na gagawin at gaganapin para sa iyo. Ingatan mo kami, Panginoong God. Ingatan mo ang aming mga puso, Panginoong God, na hindi madaya at hindi maging parang Griego lamang, Panginoong Diyos, na pabalat bunga lamang, kundi patuloy kami, Panginoong Diyos, na magkaroon ng lubos at tunay na pananampalataya sa iyong harapan. Isang pananampalatayang nakalulugod, isang pananampalatayang patuloy na karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoong Diyos, upang kami patuloy na maging tunay
na bunga ng iyong muling pagkabuhay, Panginoong Diyos. Salamat sapagkat naniniwala kami, Ama, na sa gabi ito iningatan mo ang mga salitang ito sa buhay ng basa mo sa amin at hindi mo pinahayaan, Panginoong God, na hindi kami magkaroon ng pananampalatayang nilalayan mo para sa aming mga buhay. Kaya patuloy mo kami, Panginoong Diyos, Father God, pahawakan at habang pinangahawakan namin ang salita mo, hayaan mo, Ama, na makita mo kaming matagumpay na gaganapin ang lahat ng kalooban at nais mo para sa amin. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoong Diyos, na tinuruan mo kaming manalig sa iyo. Bata man hanggang sa pinakamatanda. Hayaan mo maging kagalakan namin ang maglingkod. Maging kagalakan namin, O Diyos, ang manampalataya. Ano man ang kalalagayan namin sa buhay, hayaan mong makita mo kami na pinangahawakan ng mga salita mo at pangahawakan ng iyong mga pangako sa amin. Salamat po aming Diyos. Pagpalain mo ang bawat sa puso amin at itataas namin ang darating naming Thanksgiving this coming Lord's Day, O God. Magyang Thanksgiving, Panginoong Diyos, ng Dimawit at Janet, Panginoong God. Dalangin po namin, Ama, sa mga darating din na linggo o Lord's Day, Panginoong Diyos, ang Thanksgiving ng Cebu, ang Thanksgiving, Panginoong Diyos, ng Philippine Holy Joy Bunga at Philippine Holy Joy Putlan, Panginoong Diyos, ay lubos at tunay na maging matagumpay. Ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan. Pagkaisahin mo kami, Panginoong Diyos, na may isang pananampalataya at isang paglingkod na kalulugod sa iyong harapan. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po sa Lord's Day.